Sila ang kinikilalang matikas at mahusay na predator sa ilalim ng dagat. Ang mga pagi may matutulis na panunsok, habang ang mga pating may matatalas ng ngipin. Pero sapat kaya ito bilang kanilang sandata laban sa lambat? Sa Hinatuan Surigao del Sur, nakasalubong namin ang malalaking stingray. Kadalasang mailap sila sa tao. Pero ang grupong ito tila sanay lumapit at para bang gustong makipaglaro. Kasabayan din nilang lumalangoy ang mga giant jack trevally o talakito. Payapa man silang tignan, pero hindi sila malaya. Dahil nasa loob sila ng napakalaking net. Na nagsisilbi nitong bakod para hindi makawala. Lalo na't itinuturing silang atraksyon para sa mga turistang dumarayo dito. Inobserbahan ko sila. Napanibutan lang nila itong mga net dito. Nandun pa rin yung instincts nila na lumayo sa tao. Inaasahan nilang pinapakain sila kaya nandito sila. Tatlo sa mga paging ito may pangalan. Meet Princess at Curo, ang pinakabata sa mga pagi. At si Brenda naman, ang sikat na gentle giant stingray. Sanay sila sa presensya ng mga tao. Kapag nakakita sila ng turista, agad itong lumalapit para makainin ang pagkain. Pero may kulang sa mga paging ito. Kapansin-pansin, wala silang barb o panunsok. Sa Hinatuan Surigao del Sur, may pagkakataong nakakasalumuha ng mga tao ang stingray. Pero para ma-enjoy nila ang mga ito, kailangan tanggalan ng barb o panunsok kung saan nakalagay ang kanilang venom o kamandag. Paraan daw ito ng mga residente para maiwasan ang aksidente habang pinapakain ng mga turista ang mga pagi. Mabubuhay pa rin ang stingray, ngunit mawawalan sila ng pangdepensa. Panandali ang solusyon din ito dahil ang barb ay parang kuko na tumutubo ulit. Sakali kasing matusok ng sting ng pagi, posibleng magdulot ito ng pamamaga, pagkahilo at pagdurugo. Habang pinapakain ang pagi na si Brenda, napansin ng mga turista na may parang sugat ito. Pag umakit dito, minsan may natatamaan silang rough surface. Susuriin ko si Brenda. Dito nila tinatanggal yung barb, itong area na ito. Tumutubo na, oh. Kadalasang umaabot ng 3 hanggang 5 buwan bago tumubo ang pinutol na barb. Yun yung pinaka-ID nila. So, bawat isang stingray, iba-iba yung kanilang mga markings. So, ito, mga temporary na gasgas ito dahil sa kaka-flip niya. Ayan ang ngipin niya, oh. Wow! It looks like a cone. Ngipin niya, oh.
Brenda, are you going back? Ano man naman pa doon? Nakakalungkot na makita na putol at wala ang tanging nitong depensa sa ilalim ng dagat. Isang sakripisyo para gawin silang atraksyon. Yung resort nila is ecotourism talaga ang dating. Kaya lang, dapat nila tingnan yung mga nakalagay sa batas. Kasi may mga isda naman na hindi siya considered o wala siya sa listahan ng CITES. Itong sa Convention on the International Trade in Endangered Species, Wild Flora and Fauna. Kung hindi nakalista doon, may mga proseso din ganun na dapat sundin para mag-comply nila bago sila mag-take or mag-culture ng mga ganong klaseng isda for purposes of tourism, ecotourism. Ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Act, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkulong at pag-aalaga ng anumang wildlife na walang kaukulang permit mula sa pamahalaan. Ang pagmamay-ari o possession ng mga pating at pagi ng walang wildlife registration o farm permit ay isang malinaw na paglabag sa batas. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ngayon may hawak na permit ang pasilidad kung saan pinapayagan silang mag-alaga ng stingray at gamitin bilang atraksyon. Bukod sa mga stingray, kasama rin nila dito ang kamag-anak nilang mga pating. Hinahagisan din sila ng mga pagkain. Tinuturing na top predator ang mga pating. Pero kahit anong bagis nito, wala silang panama sa kumakalam ng isda. Dahil sa mundong ibabaw, sa palengking ito, madalas natatagpuan. Sa Basilan, sumama ang aming team sa Maritime Police at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa kanilang patrolya. Naabutan ng otoridad ang kilo-kilong bentahan ng iba't ibang uri ng pating at pagi. Bukod sa mga pating, ibinebenta rin sa palengke ito ang mga blue-spotted stingray. Ayon sa Philippine Fisheries Code, bawal hulihin ang mga pating at iba pang lamang dagat gaya ng taklob. Sinasabi namin, kahit yung mga nanguhuli ng mga namimingit sa kanila, sinasabi namin na bawal nila. So lahat ng nakikita natin, madali natin sa opisina. Isa-isang hinilera ng otoridad ang mga nakumpiskang duguan na pating at iba pang mga huli. Nasa 30 pating at mga blue-spotted marble ray naman ang nakuha rito. Meron ako mga nakitang species na protected sa Pilipinas dahil considered na critically endangered sila. So isa na dito yung white-spotted wedgefish. Considered yung fins niya as one of the most expensive shark's fin sa shark fin trade sa China. So protected species din to. So ngayon, alam mo na kung bakit namin ihuli dahil bawal. Kung now, yung ito alam ko na. Ang sinumang manghuli at magkatay ng endangered species ng pating at pagi, pwedeng magmulta ng kalahating milyon hanggang 5 milyong piso at posibleng makulong ng 20 taon. Dati man silang malaya sa karagatan, darating ang panahon na maharap sila sa panganib. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.